yung tubig baha na may mud. Actually, pwede. Talaga. Oo. Magandang tanghali mga kabisdak. Grabe talaga yung pinsala ho ng bagyong Tenyo. Tapos meron pang bagyong Uwan. Napakalakas na bagyo ho itong bagyong Uwan. Parang kahalintulad po yan ng bagyong Ulysses na tumama po sa ating bansa. Grabe, dito mo makikita yung mga may storm surge, no, may daluyong at parang maliliit na tsunami na tumatama sa Bicol region, Camarines Sur, sa Catanduanes, matindi, pati po sa Metro Manila, naramdaman po natin yung malakas na bagyo. Pero nakakalungkot nga ho, sa kabila ho ng pananalasa ng Super Typhoon Tenyo Uwan, itong mga nahinayupak na sa Palacio de Polvoron, ang kakapal ng muka, napaka-insensitive, nakuha pa ni Lisa Marcos magparty-party sa kasagsagan ng bagyo. Ano bang klaseng mga impaktong ito meron ngayon dito sa ating bansa? Kaya minamalas po tayo Pinaparusahan po tayo ng kalikasan at ng Panginoon dahil yung mga nakaupo sa palasyo ay napaka-insensitive na para bang hindi ho sila apektado ng mga malalakas na bagyo. Samantala, hindi naman talaga sila maapektuhan dahil magaganda ang kanilang buhay. Ang apektado po dito yung mga ordinaryong mga Pilipino na nagbabayad ng tax, nagbabayad ng buwis para mapakain sa mga buhayang ito. Mga animal, wala ho kayong mga puso. Bakit nagawa ho ninyo ito? Net 25, binanatan din si Bongbong Marcos dahil hanggang ngayon, wala pa rin naipakulong na mga buhaya. Pati pinsan niya, malaya pa rin lumalangoy sa baha ang animal na buhaya. Anak ng kagwang kayo. O ito, kung sila nagparty-party sa kalagitnaan ng Super Typhoon Tenyo at Uwan, aba nagago, DSWD ni Bongbong Marcos, yung mga evacuees, tubig, baha ang ipapainom. Anak kayo ng kagwang, sarap ninyo pag sindihan ng kandila. Ito na po yung nakakalungkot po ngayon Ang sarap ng buhay ng mga buhaya, pero yung mga naapektuhan ng bagyo, hinahayaan lang ng mga kumag na ito. Sa mga gusto pong magpaabot ng kanilang tulong, na makasigurado po kayo na makakarating at hindi kukurakutin ng mga buhaya, nandyan po sa ACMNI Foundation ang kanilang mga numero. Pwede po kayong mag-GCash po yan dahil sure na sure po tayo ang tulong ng ACMNI Foundation, hindi yan tinipid. Ayan po ang ating maaasahan dyan. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell. At lagi po kayo, para lagi po tayong updated. Kayong mga trolls, putsari na, mag-subscribe kayo. Sarap ninyo sampalin baliktaran At suportahan po natin ang Berada Aguila YouTube channel. Ang programa po natin live, kung gusto niyo po akong mapanood ng live, sa Berada Aguila po, tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3:30 ng hapon. Unahin na po natin, mga kababayan ko, itong tungkol sa bagyo. Itong parte-parte ng mga hinayupak na ito. Nakakalungkot po dahil grabe daming bagyo po. Super typhoon po yung dumaan sa ating bansa. Pero yung mga animal, nagparty-party. Super typhoon. Yan ang nakakalungkot po riyan. Dahil nagbisto lang, hindi po, wala pong pakiramdam itong mga nasa palasyo. Wala kaming pakialam kung bagyuhin kayo, malunod kayo sa baha, mamatay kayo sa baha. Basta kami masaya. Ay, ayan ang mahirap dyan. Ito marami pong nagre-react dito sa ginawa ni Lisa Marcos alias Baki.
Sa kasagsagan ng bagyo, animal, tingnan mo, mga baha-baha na, di ba? Ito, I think, nasa Bicol siguro to. Mama? Ayan. Baha yan, ha? Lumalangoy na po ang mga Pilipino sa baha. Hindi na po naintindihan ng mga napiktuhan, ng mga malalakas na bagyo, ang kanilang gagawin. Lumalangoy, ha? Ang mga Pilipino ay nagbabayad ng tamang buwis. Pero ito po yung sinapit. Kapabayaan ito ng gobyernong Marcos. Pero yung mga buhaya, ang sarap ng buhay nila. At ang nakakainis, talagang pinupost pa nila sa kanilang mga huli. Alam niyo po, Madam Lisa Marcos, napaka-insensitive mo. Dapat ikaw yung magiging ehemplo. Ikaw yung mga mangunguna dyan. Magrescue sa mga nabaha, sa mga naanod, mga namatay. Diba ho, kasama ka sa Philippine Coast Guard eh. Pero bakit? Nakuha mo pang magparte-parte. Ganito po kagago tayo dito kung hindi tayo magre-react. Hayaan lang pala natin itong si Lisa Marcos na magparte-parte habang ang mga Pilipino ay binabaha. Alam po ninyo, nakuha pang mag-launch itong si Lisa ng kanyang libro daw, Philippine First Ladies Portraits, book launch. Ano pinaportrait mo, anak ng kaguwang eh? Tuesday, November 6. Oh. Sa Golden Birds, utang ina mansion, San Miguel, Manila, sa Malacanang. Yan po ay kasagsagan ng bagyong Tenyo. Na dapat yung ginagawa ho ninyo, yung ginastos nyo dyan, ay ginastos nyo na lang sa mga nasalanta ng bagyo. At doon nyo na lang ibinuhos. Animal na libro na yan, ano bang nakalagay dyan? Paano bumudlat yung mata? Parang ganon? May pakinabang ba ang taong bayan dyan? Magkano ba? Ilang milyon bang ginagastos ninyo dyan sa mga pagkain, sa red carpet? Mga bayad ho ninyo. Hindi nyo naman pera ang ginastos nyo dyan. Pera ho yan ang taong bayan. Yan yung masakit eh. Para sa akin eh. Yung iba namatayan na. Yung iba nang umiiyak na. Sini-CPR na. Dahil nire-revive yung buhay. Yung mga luloy, nanod ng daluyong. Nakita ko, I think, sa Catanduanes pa. Yung mga tulay sa Kabikulan, bumabagsak na. Pero itong mga to, ang kakapal ng mga mukha, nagparte-parte. Ngayon, baka sabihin na naman nila na mga bubunistang tanganista, mga inggit kayo. Inggit? Hindi kami naiinggit. Ang amin dito, kayo po ay nakatira sa palasyo, sa Malacanang. Umaasa ang taong bayan sa inyo. Hindi nyo pera yan eh. Pera yan ng taong bayan. Ibigay nyo sa taong bayan yung pera. Anong ginagawa nyo dito? Nagparte-parte? Ako, hindi po pwedeng palampasin ito ng maraming Pilipino. Batikosin natin ng to the max. Saan ang hustisya nito? Nakuha pa din nyo maggaganyan, samantala yung iba nagugutom, samantala yung iba nauuhaw, humihingi ng tulong. Putang ina, ang Pilipino, sobrang taas na talaga ng pasensya natin kung gano'n. Ahayaan nyo na lang, pupuriin nyo pa. Gano'n katindi. Tingnan mo, binibilatan lang tayo dito ni Lisa Marcos. Talagang pinagmumukha pa niya. Pinupost pa talaga niya. Ito pa, Golden Birds Concert Series presents. Ayan. May concert pa. Ng November 7 pa. Anak ng kamote, no?
Golden Birds Mansion. Nag-concert pa ang mga hinayupak. Ganong katindi sila. Yan ay kasagsagan ng bagyong Tenyo. Marami nagsiiyakan dyan. Marami ng buhay na wala. Marami ng gutom dyan. Marami ng nauuhaw. Utangin na, nag-concert pa kayo. Pera nyo. Ito po yung salamin ng kawalang hiyaan ng Marcos admin na ito. Na dapat ito maparusahan kayo. Sana po yung next president ay anuhin po ito, kasuhan si Lisa, isama po ito sa reklamo. Hindi po ito papalampasin. Yan, PCSO, vocal symbol. In symbol. Putang ina, mayroon pa kayong mga choir pala sa PCSO, no? Hindi PCO. PCSO, vocal in symbol. Kayo PCSO kayo, imbis naman na gumastos kayo dyan sa luho ni Lisa Marcos, ginastos nyo nang dapat sa mga binaa. Ganun po dapat. Pero ano po yung ginawa ho ninyo? Putang ina, ninanakawan na nga ho tayo, kinukurakutan na nga ho tayo, dumating pa yung mga dilubyo, hayan, masaya pa rin kayo. Putang ina, ang buhay ninyo. Darating din yung gaba sa inyo, Madam Lisa. Wala kayong puso. Ang puso ninyo nasa puwet, anak ng kamong. Binibilatan ng taong bayan, oh. O maraming nakapansin. O ito, pinustuloy, may video na nahagip. Lisa Marcos versus Dilubyo. Ayan, oh. Ayan po yung parte-parte ni Lisa Marcos sa kaliwa. Ayan naman po yung bagyo. Bagyong Tenyo, 4, 5, 6. Ayan naman din yung launch na Lisa Marcos, November 6. Put. Tingnan mo naman, ang sarap ng buhay nila, nagkainan, pero yung mga Pilipino, lubog na po sa baha. Yung iba, oh, lubog na, may kuryente pa. Pero si Lisa, kita mo, parang waterfalls po. Oh. Baha po yan, ha. Rumaragasa sa kabahayan. Pero si Lisa Marcos, sarap ng buhay. Kasama yung mga alta presyon, anak ng kagwang. Oh, kaya. Nasisikmura ninyo yan? Nalulunok ba ninyo yung mga pagkain dyan? Oh, smile kayo, no? Pero yung mga tao dyan, bahang-baha na. Grabe ang tindi. Mantakin nyo yan, ha? Walang pakialam. Okay lang. Magsaya kami. Malunod kayo sa mga hampas lupa. Ganun lang yung siguro sinasabi ni Lisa Marcos dyan. Ang pait, no? Matatawa ka na lang sa galit dito, eh. Kasi, tikita mo naman, yung nangyayari, dilubyo, bagyong Tenyo, tapos may kasunod pa na bagyong Uwan, kagahapon. Pero itong si Lisa Marcos, wala siyang pakialam dyan. Basta matuloy daw yung libro niya, Malonzo, puta, nasasarap ng pagkain nyo. Oh. Pero yung mga Pilipino, gutom na, wala kaming pakialam sa'yo. Ganun po yung mga oligarkiya. Ganun talaga yung ugali ng mga alta. Wala po silang pakialam kung ano po yung naramdaman ng mga mahihirap at hinahayaan lang ho tayo. Ako sa akin, hindi naman sana tayo magre-react, hindi naman sana natin ito kumintuhan kung itong si Lisa Marcos ay private citizen. Asawa man to ni Bongbong, Presidente ng Republika ng Pilipinas, First Lady man ito. Responsibilidad man sana nila ho ang mangunguna sa pagtulong, pamimigay ng relief goods sa mga nabaha. Ang problema ho, wala naman silang ganun. Wala silang ganun pag-uugali na ay tayo mangunguna. Kasi hindi sila sanay. Hindi ka sila sanay makipaghalubilo sa mga sa mga mahihirap eh. Tutulak ka nga pag nagsilpi ka, anak ng kagwang. Kaya yung kanilang pagkatao lalabas talaga ng kusa.
Kahit anong pigil po nila, hindi makapagpigil. Tingnan mo kung matinong tao tong mga to, hindi sana i-postpone man lang sana yan. Postpone muna natin, bakit? Ang lakas po ng bagyo At maraming napiktuhan, maraming namatay. Tapos tayo magparty-party, mahiya naman tayo. Diba? Mahiya naman tayo. Sabi ni Bangag, mahiya naman kayo. Baka tayo po ang mahiya sa kanila kasi yung luho nila, kain na masarap. Baka malantala pa anak ng kamote. Sa akin, hindi dapat ito papalampasin ng taong bayan. Dapat batikusin po ito, iparamdam sa kanila na, putang ina, hindi dapat ito ang panahon na magwalwal, hindi po dapat ito ang panahon ng magparty-party. Ito po yung panahon na tumulong dapat. Yung pera ng bayan, parang awa nyo na, huwag nyo pong igastos. Huwag nyo pong iwaldas, huwag nyo pong iwalwal, huwag nyo gamitin sa party-party. Gamitin nyo po sa mga mahihirap na apektado ng bagyong Super Typhoon Tinyo at Uwan. Sana ho ganun Pero hindi ganun ang pagkatao nila. Wala sa bokabularyo nila yung simpatiya. Wala sa bokabularyo nila yung tipong gusto mong tumulong. Tipong wag kasi mahihiya tayo. Wala silang hiya mga walang hiya. Ganun katindi. May kuryente pa yung nanay Di ba magre-react dito ang taong bayan? Ako sa akin ito ay insulto sa mga Pilipinong nasalanta ng Super Typhoon. Insulto po ito sa mga namatay na umabot na po ng 224, I think. Ito bagyong Tinyo pa lang Nasawi sa bagyong Tinyo ay umakyat na po sa 224. So hindi pa po natin alam kung ano po yung nangyayari sa bagyong Uwan naman. Tingnan mo ngayon, ang gobyernong Marcos, wala po silang update Kung ano na po ang damage ng bagyong Uwan. Hindi kagaya noon sa panahon ni Duterte, na talagang time to time ina-update po tayo, hindi po papayag si Tatay Digong na hindi po nila malaman ng maraming Pilipino ang epekto ng mga dilubyo. Pero ito ngayon, wala pong pakialam si Bongbong. Pero kahit kasi pupunta si Bongbong, hindi rin po yan pinapansin ng taong bayan, kagaya sa Sugbo. Puta, pahiya siya dun Kaya siguro, nasa isip siguro ng mga inayopak, huwag na tayo pumunta. Kasi hindi naman tayo pinapansin ng mga hampas lupa. Magparty-party na lang tayo. Ako wala akong pakialam magparty-party kayo. Basta pera ninyo, gamitin ninyo. Huwag nyo pong gamitin yung pera ng mga nasalanta. Huwag nyo pong gamitin yung pera ng mga lumubog sa baha. Yun yung dyan. Yun yung napakalaking issue. Ito, pinupost pa nila sa social media. Laking insulto, inayupak kayo. Ano kaya ang pakiramdam ng taong bayan? Alam nyo po, gusto kong galit ng todo, pero pinipigilan ko, baka ma-high blood ako dito kay Baki Ito tinapik po natin para malaman ng taong bayan na ganitong klaseng tao ang mga nakaupo dyan sa palasyo. Na kailangan po natin magising sa katotohanan at hindi po dapat ito tinutolerate. Naalala kong yung sa Nepal, First Lady ng Nepal, puta sinunog sa galit ng tambayan dahil sa pangungurakot. Ito ay sobra-sobra na. Sobra-sobra na pang-insulto sa mga Pilipino. Hindi dapat ito pinapalampas. Kailangan batikusin ito ng batikusin. Kasi ako bilang isang taxpayer, lahat naman tayo mga taxpayer, lahat tayo mga Pilipino, meron po tayong karapatan pumuna. Kagaya po itong si Kiko Barsaga. Sabi ni Kiko Barsaga, sa susunod na bagyo, i-align natin yung mga pamilya ng mga buwaya sa baha. Tingnan natin kung magnanakaw ulit sila. #kulong si Marcos.
paano sir, maanod sa baha itong mga anak ng buhaya eh. Ang gaganda ng bahay nila eh, hindi naman binabahay nila. Sa bagay, no? Kasi wala mang flood control ngayon. Kahit saan ka nakatira, subdivision. Tingnan mo sa Cebu, subdivision, di ba? Hindi nagkaligtas sa baha. Talagang lubog. Sana yun din mangyayari sa gobyernong nakangiwi ang panga. Kaya hindi po napigilan ng Iglesia ni Cristo na bumanat dito sa Marcos admin na ngayon ay hinahanap na po ng Iglesia ni Cristo ang pananagutan. Bumanat po, gumawa po ng dokumentaryo itong si Wing de la Piña yan, ng NIT 25 at binanatan po ang Marcos tungkol po sa maanumalyang flood control. Ito po yung malaking issue talaga ngayon. Ito, na nakaranas na po tayo ng malawakang pagbaha dahil po dito sa pangungurakot. Panoorin po natin yung dokumentaryo ng NIT 25. Narito po, 3 minutes lang po ito. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahigit 100 araw na mula nang banggitin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong Hulyo ang mahiya naman kayo speech niya na naging meet siya sa nabunyag na malawakang katiwalian sa flood control projects. Pangako pa ng Pangulo, Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. pero sa loob ng 100 araw, ano na nga ba ang nangyari? September 11, nang buuin ng Malacanang ang Independent Commission on Infrastructure na siyang naatasang mag-imbestiga sa flood control anomaly. Bukod pa yan sa mga naunang pagsisiyasat na ginawa ng Quad Committee ng Kamara at ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Sa nasabing mga pagsisiyasat, may mga ibinunyag na mga pangalan at idinetali kung paano ginagawa ang hatian. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Dahil sa kontrobersya, nagsagawa ng malaking pagkilos ang iba't ibang sektor noong September 21. Ang ilang rally nawi pa sa karahasan. Batay sa mga isinagawang investigasyon ng ICI, inirefer na sa Ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal gaya ng graft at plunder laban sa 2 senador, 2 congressman, isang dating DPWH secretary at mga tauhan nito at ilang contractors gaya ng mag-asawang Diskaya. Malinaw sa mga pagsisiyasat ng ICI ang paghiral ng systematic kickback scheme para pagsamantalahan ang pondo sa pangunguna ng mga proponents o mambabatas. The Commission uncovered an alleged systematic kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control projects into the National Expenditure Program, or NEP, and the House General Appropriations Bill, also called SGAB. Bukod pa rito ang 3 batches ng kasong isinampa ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na sumasailalim na sa preliminary investigation. Sa kabuuan ay aabot na sa 6.3 billion pesos ang assets ng mga sangkot na isinailalim sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council. Kabilang diyan ang mahigit 2,000 assets, 1,671 bank accounts, 58 insurance policies, 244 na mga sasakyan, 144 real properties at 12 e-wallet accounts. Pero sa kabila ng impormasyong ito, naiinip pa rin ang taong bayan. Resulta ang hanap nila at katampatang parusa sa mga sangkot dahil kasabihan nga, justice delayed is justice denied.
Ako po si Weng de la Fuente at ito ang datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue. Justice delayed is justice denied. Nasa na daw ang kinakasuhan? May nakulong ba? Bubuim? Anak ka ng kagwang walang nakukulong. Sabi may mga kasuhan daw next month pagkatapos na magsuna, ulo niya. Walang makukulong. Ligtas lahat ng mga buhaya, yun yung script nila. Dapat nga ho, ito yung nalunod sa baha, itong mga buhaya na to, anak, kamutik kayo, anak ng kagwang. Hindi yung mga ordinaryong Pilipino. Nasa na? Si Saldico, piling biktima pa. Si Saldico, piling inaapi pa. Saan ang hustisya ho nito? Sarswila, ginagago tayo. Kaya binabaha tayo ng tudoy. Ang Pilipino hindi nagagalit. Mga political vlogger lang yung galit. Anak ng kagwang aoy. Pilipino rin kayo. Binabaha na kayo. Ma-share nyo na lang yung video namin kung ayaw nyo magalit. Pa-like na lang, pa-subscribe pag ayaw nyo magalit para makarating po sa mga hinayupak na ito yung galit natin na hindi natin nagugustuhan yung panggagago nila sa taong bayan. Kaya yung Iglesia ni Cristo, magkakasana po ng rally ha. Suportahan po natin ito. Rally for Transparency and the Better Democracy. Iglesia ni Cristo magsasagawa ng rally mula Nobyembre 16 hanggang 18. Malapit na yan. Sana nga ho may mangyayari po sa rally. Sana nga ho tatamaan ng hiya itong mga walang hiya. Sana man ho ang mga taong bayan ay sasama ho dito. Isigaw po natin yung pananagutan. Transparency and a better democracy. Demokrasya sa ating bansa, transparency. Mukhang malabo po dahil pinagtatakpan ng ICI ang totoong may sala. Pinagtatakpan ng Marcos admin ang totoong mastermind. Ang pinsan ni Ngiwim na si Tambaloslos hindi kinakasuhan. Putang ina, marami nang namatay dahil sa flood control na yan. Recently, 224. Ngayon, ito bagyong uwan. Hindi ba ho kayo tinatamaan ng hiya dito? Mga walang hiya kayo. Totoo pa lang yung barang, binarang ko na kayo. Ipaanan ko na kayo sa baha dyan sa uwan. Sana nga magkaisa tayo sa mga panawagan Managot, ang mga Korakot, Kulong, Martin Romualdez, at si Saldico. Saldico, Martin, Bungbong. Yung ginawa ninyong pangungurakot sa Kaban ng Bayan, marami pong buhay ang namatay na lagas. Marami pong bahay na nasira. Marami pong pamumuhay na nawasak. Maraming nasirang pamilya dahil iniwanan po sila ng mahal sa buhay nila. Dahil na disgrasya sa pagbaha, bagyo. Sana po'y managot na kayo. Sana po'y huwag nyo na pong pahirapan ang taong bayan na may kulong yung mga sarili ho ninyo. Dahil ang totoo naman yan, alam din ho ninyo sa mga sarili ho ninyo na kayo po ay may kasalanan. Martin Romualdez, yung Samar, binaha din. Saldico, yung Bicol Region, putya kawawa ngayon, kagahapon, dahil sa bagyong uwan. Binugbog ng binugbog ng baha ang Kabikulan. Buong Pilipinas umiiyak, nagsusumaw. Ngayon, pagkatapos ng super typhoon, kailangan po ng tulong ang mga Pilipino. Kailangan po ng maiinom, makakain. Na imbis kayo dyan nagparty-party sa palasyo ni Bangag, dapat ang ginawa ho ninyo, tinigil nyo at nagbadala kayo ngayon ng tulong. Kung ayaw nyo tumulong kasi takot kayo mabasa, mag-donate kayo dyan sa Isiminay Foundation na lang. Para mapunta po yung tulong sa tamang mga nasalata. Hindi ko kaya nila yan.
Dahil ang gusto nilang manglamang. Ang gusto nila ay sila lang ang masaya. Tapos tayong mga mahihirap, kailangan maghirap ka. Hampas lupa tayo. Ganun ho ang kagustuhan nila eh. Punta muna tayo dito kay Saldico. Tignan mo si Saldico. Piling biktima pa. Kaya hindi kapal ng mukha, no? Siya pa ngayon ang biktima. Di ba po yung nabiktima ng mga nabaha? Ito po talaga yung mga hinayupak ng mga buhayang kakapal na mukha. Kaya binanatan po yan ni DJ Chacha ng file loan noon. Hinggan natin, no? Actually, naka-google ako doon sa ginamit niyang salita. Nung may nagtanong na membro ng media, kamusta si Zaldico? Ang sagot, well, downtrodden. Napag-google ako mga kapatid, wow, downtrodden, pangmayaman na salita. Ano yun? Ibig sabihin pala nun, para ang pakiramdam mo inaapi ka. Napagsamantalahan ka, natapakan ka ng lipunan. Kapal, no? Si Saldico. Yun ang pakiramdam ni Zaldico ngayon. Abay, Ape, biktima, downtrodden, kawawa naman. Ano yung Mark Saldico? Biktima? Ay, ano man sa mga nabaha kahapon sa Cebu? Yung mga nabaha sa Bulacan. Sinapian ako ni Cookie Monster sa sobrang awa ko sa kanya, Ted Bailon. Kawawa Huy! ka, Saldico. Nakakahiya naman sa mga namatayan kahapon, ha? Sila ang totoong ape. Sila ang totoong napagsasamantalahan. Kasi yung pera na dapat ginamit para sa flood control project na pamproteksyon sa mga mamamayan sa baha, saan napunta? Kaninong bulsa? Nagtatanong lang naman ako. Ngayon, pakisagot, sino po ang downtrodden? Kawawa. Putsang ina, kawawa ka nga, Saldico. Delete yung reaction ko dun. Hindi ko matanggap-tanggap yun. Sinabi na ni DJ Chacha na kawawa daw si Saldico. Putang ina nyo. Saldico, rakot. Ito yung kawawa, 224 na namatayan. Kasi nga daw, binabanatan daw niya, binabanatan daw siya, binibira daw. Nisira yung kredibilidad niya. Buang ka, umuwi ka. Saan ka ba naglalayas? Ikaw pa ngayon yung kawawa, ang sarap ng buhay mo dyan sa Europa. Samantala yung mga tao dito, lalo na sa Bicol, nabagyo, nabaha, namatayan, 224, putang na, walang kapatawaran po ito. Ikanta mo na yan si Martin Romualdez, ikanta mo na yan si Bongbong Marcos, alam namin, Saldico, na hindi mo magagawa ang lahat ng kababalagan na ito kung hindi kasabwat mo itong si Martin Romualdez at si Saldico. Saldico, si Bongbong Marcos, anak ka ng kamuti, kurakot ka. Kayong tatlo, 3 Musketeers, dapat managot kayo sa bayan. Putangin naman takin mo, ha? Ikaw na nga nangungurakot, ikaw na nga nakabili ng mga private jet, mga mansyon, mga chopper, na yung pirang pinambili mo ay galing sa nakaw, sa kaban ng bayan. Sasabihin mo ba, ikaw biktima, kawawa, kaya awards ka? Putangin ng Pilipino yung kawawa. Tingnan mo, nasan ka? Sarap ng buhay mo sa Europa. O nasan ang kababayan mo ngayon? Mga nawala ng mahal sa buhay. Binaha. Binagyo. Yung tahanan, wasak. Tangina, dapat kayo ay kung may hukom bitay pa sana, bitay na itong mga hinayupak na ito. Yan ang totoo dyan. Alam nyo, ganito. Sige tayo ng konti. Balikan natin si Bubuim, no? At si Elisa Marcos. Isipin nyo, ha? Isipin nyo lang. Ewan ko kung matatanggap po ninyo ito. Si Elisa Marcos nagparty-party sa kasagsagan ng bagyo, no? Kumain ng mga masasarap. Harap ng buhay yun nila. Asan ba yun? Ito. May video rin ako dito kundi. Sarap ng buhay ni Elisa Marcos. Andyan yung mga friends. Chika dito, perma dito. Masaya eh. Pero kasagsagan po yan ng bagyo. Yun, no? Oligarkiya talaga. Ayan, yung mga friends nila. Putangin na, mga walang puso tong mga to.
Sino ba yan? Si Jinggoy? Putang ina, Jinggoy, nandiyan ka rin ah. Si Jinggoy, no? Jinggoy, bakit ka pumunta dyan? Kay Baki, anak ka ng kagwang ka. O ito, yung mga alta presyon. Ito yung ginagawa ho nila. Sa kasagsagan ng bagyo. Matawa, selfie dito, selfie doon. Pero, tingnan mo naman, ang DSWD ni Bongbong Marcos, ang ipapainom sa mga evacuees ay tubig baha. Oh, legit, tubig baha oh. Umani po ito ng samot-saring batikos. Takin mo ha, hindi ako makapaniwala. Totoo pala. Sinabi po ng DSWD yan. Yung tubig baha pwedeng inumin, anak ka ng kagwang kayo. Pinapahirapan nyo yung taong bayan. Kayo ang sarap ng buhay ninyo. Alak, tag 1 milyon isang bote. Iniinom mo ninyo. Pera ng bayan. Pero yung mga nasalanta ng bagyo at baha ipapainom. O ito, baka sabihin po ninyo fake news. Nag-react po dyan si Dr. Mata sa sinabi ho ng DSWD na tubig baha ay pwede pong ilagay sa timba na yan at pwedeng inumin ng mga nasalanta kasama pa yung hinayupak na ridon na yan. Sarap po sampalin ridon, no? Ito, pakinggan natin yung sinasabi ng DSWD. Kahapon po, nagpadala rin kami ng mahigit 400 pieces of this water filtration kits. Ito po, makikita nyo, no, meron itong water filtration system which is, may 0.1 micron filters that could actually remove cholera, salmonella, E. coli, at coliform bacteria. So ito dinistribute natin kasi marumi yung tubig na nasira yung mga water distribution systems. So, kahit na marumi po yung tubig, ilagay po nila dito and mag-filter po nung water filtration system. Yung tubig baha, hindi kaya. Yung tubig baha na may mud. Actually, pwede. Talaga. Ginamit na namin ito. In fact, Secretary Rex Gatchalian and President Marcos Jr. drank from this bucket. Okay, narinig nyo? Yung timba nila na meron di umanong water filtration ay kahit tubig baha ay pwede daw inumin, anak ng buang kayo. Dahil uminom na daw si Rex Gatchalian at si Bongbong Marcos ng tubig baha. Wala na. Sa Bisaya pa, wala na yun mamauni. ano bang nangyayari sa Pilipino? Payag kayo dito? Tubig baha ipapainom sa inyo? Yan ang liwanag ha, kahit tubig baha pwede. Utang ina, timba. May water filtration daw. Baha ipapainom sa inyo milyones na alak. Hindi po yan pinalampas. Utang ina, ginawa talaga tang hampas lupa. Hindi po yan pinalampas ni Doc Mata. Dahil doktor man ho ito, alam niya po yung mga bakterya. Pwede nga ba yung tubig baha na inumin ng mga evacuees sa panahong ito, patay kang bakla ka. Ito, pakinggan natin si Doc Mata. Okay. Gusto ko lang po i-share yung aking side being a pediatrician. Kasi po dito po sa aking pagkaintindi, dito sa presko ng DSWD, na ito pong family water filtration kit ay yung tubig baha ay ilalagay po doon. Tapos dahil po merong 0.1 micron filter, ay yung mga sinabing mga bakterya ay hindi na makapasok, no? At pwede nang inumin kaagad. Yun po ang aking pagkaintindi. Which is kung yun talaga ang minimin, I totally disagree. Correct. Dahil po, yes, proven on research po yan na ang mga 0.1 micron filter pwede pong ma-filter ang cholera, salmonella,
tsaka kasali ng mga coliforms, pwede po, no? Pero paano po yung mga maliliit na mga virus? Correct. Katulad ng HEPA virus, katulad ng rotavirus, na grabe po yan siya sa diarrhea or severe ang diarrhea niyan. Yung pong mga leptospira or nagkukos ng leptospirosis, maliit po yan, nasa 0.1 micron din yan, na pwede po siyang sumingit doon sa 0.1 micron filter. In other words, hindi po lahat ng panganib ay napi-filter dito sa water filtration na ito. Hindi pa po umabot yung technology ng ganyan. Kailangan pa rin po yung boiling at kung pwede po may chlorination pa. Bakit? Ito po ay tubig baha. No? Ano ba ang tubig baha? Galing na po yan sa mga dumi. Galing na po yan sa lahat ng mga kalawang, lahat ng mga even pesticides. Mga pesticides po, hindi po yan ma-filter. Mga lead, galing sa mga baterya ng sasakyan, or mga iba pang chemicals, hindi po yan na-filter. Ngayon, kung mainom yan, pwede po maka-poison, pwede po makasira ng utak. So, delikado po na ito lang po yung ating basihan para maging malinis na po yung tubig. So, kailangan talaga, meron siniset, kung kailangan lang na inumin yung tubig baha, sinisettle yung putik ng kunwari tela muna. Then ito na po yung pangalawa para mas malalim na yung filtration, so may tulong po. Then ipa-boil po siya ng 1 to 3 minutes. Then meron pang chlorination, mas maganda po. So in other words, hindi po usual na nagagawa ng common na tao itong process na ito. Mas maganda po na meron talagang professional na gagawa bago natin mapagkatiwalaan yung tubig na ipapasok natin sa ating bibig, especially po sa mga bata. So mahirap naman po yung magdagdag pa po tayo ng mga sakit sa mga makainom ng mga madudumi sa tubig baha. So much better din talaga na mag-provide na lang talaga tayo ng tubig rather than na mag-asa tayo sa tubig na inumin yung baha. Total, sinabi naman na world class naman po yung ating equipments ng military. Pwede po sana mag-deliver. No? Like for example, helicopter, magdala ng mga tubig sa mga lugar na hindi kayang abutin, or siyempre yung mga kayang abutin, makakatulong talaga din yung mga bumbero natin para po mag-distribute pa ng tubig na malinis. Utang ina, mapamura ka dito, tubig baha. Oh my gulay. Dapat yung DSWD mag-demo ka. Actual ba? Ang sinabi daw niya, ininom naman daw ni Rix Gatchalian at ni Bongbong Marcos. Puta, nakita ba namin na galing sa baha yung tubig na yon? Dahil na mineral din po yun eh. Nilagay nyo dyan. Gago, ginago nyo naman kami. Sana mag-demo kayo. Painom nyo kay Bongbong Marcos. At kukuha talaga kayo ng tubig baha sa baha. Kuha kayo doon sa may sa may Espanya, daming baha doon eh. Yan sa Manila Bay, maraming baha dyan. Kuha na lang kayo kahit isang pitsil yan, isang container, puno lang yan. Kasi total sabi naman ni Bongbong Marcos, iipunin ang tubig baha, ibigay sa mga walang tubig. Ito na pala yun eh. Sige nga, live po natin, para mapatunayan natin na walang epekto yung baha na yan sa katawan natin. Ano bong? Kayo dalawa ni Lisa bong. I-live natin. Lagay natin yung tubig baha dyan sa timba na yan. Pagkatapos inumin ninyong dalawa. Hintayin natin kung walang doktor na mag-asikaso sa inyo dapat. Kasi sabi naman chef, sabay-sabay kayo lahat. Kasama kayo DSWD. Tingnan natin kung anong mangyayari. Di ba kayo mangisay? Yan ang mahirap sa atin eh. Tubig baha yung pinapainom sa mga nasalanta. Anak kayo ng kaguwang. Ganun na po tayo dito. Hampas lupa ang tingin nila ng gobyernong ito. Saan ka nakakita? Wala pa tayong ganong mekanismo sa ating bansa na yung tubig baha ay pwede nating inumin at ligtas, inumin at hindi tayo mapapahamak. Wala pa, anak kayo ng kagwang. Huwag ka kayo magpauso. Pag naniwala yung mga evacuees dyan, maraming mamamatay, maraming magkadayariya dyan.
hipa, liptos, anak kayo ng kamote. Sana wag kayo magganon. Magsabi kasi tinanong man kayo, yung tubig baha, pwede ba? Anong sagot ninyo? Pwede yung tubig baha, kahit tubig baha, kaya. Uminom nga daw si Bongbong at saka si Gatchalian. Anak kayo ng kagwang? Meron ba? Tingnan mo. Ito yata yung sinasabi ni Madam na uminom ito si Bubuim. Ayan yan, Uminom daw ng tubig, baha. Uminom. Putang ina. Tubig baha ba talaga? Galing yan? Nasaan yung ganong kalinaw, tubig baha? Ang baha ay kulay dilaw. Anak ng utak ninyong mabangag kayo. Sige nga, mag-live nga tayo dyan, mag-demo. Ako magkuha ng tubig baha. Doon ko kukunin yung tubig baha sa Malabon. yung tubig baha dyan sa Malabon, sa Katmon, sa Nabutas. Daming dyan, mga oil tanker, tatapon, mga acid. May mga dumudumi pa. Sige, ilagay natin dyan. Pasintabi sa mga kumakain. Painom natin kay Bubuim. At kaya Lisa Marcos. Alam mo, imbis na magpauso kayo dyan, ayan, gumawa niyan, gusto lang kumita niyan. Nagkapira lang yan, DSWD dyan. Hindi talaga mainom dyan. Kahit pangluto, hindi pwede. Siguro panglaba, pwede. Anak kayo ng kagwang. Pero inumin nyo, hoy, taong bayan, huwag kayo maniwala dyan sa pautot ng DSWD. Kakamatay nyo yan. Hindi nga kayo namatay sa baha, hindi nga kayo namatay sa bagyo, mamatay naman kayo sa diarrhea, sa sakit ng dulot na itunuro ng DSWD na iinom kayo ng tubig baha. Kasama, pwede daw ilagay. Tangina naman talaga. Gamitin nyo na lang yung mga helicopter ng mga tanginang mga Amerikano. Diyan sa EDCA, walang pakinabang. Huwag nyo nang tipirin ang taong bayan, anak kayo ng kamuti kayo. Bumili kayo ng napakaraming tubig dyan sa Isim Bonus, mura lang yan. O bumili kayo sa Isiminay Foundation ng tubig, mura lang yan. Ipamahagi nyo po, putang ina, huwag nyo naman po ilagay sa panganib yung kalusugan ng mga evacuees. Putay, nasalanta na nga ho sila ng bagyo, ginagago nyo pa, tangan nyo naman. Namigay kayo ng libreng tubig. Pwede siguro yan magamit, hindi yung iinumin, hindi yung pangluto, panglaba siguro, panligo. Pero pangligo, putang ina, baha, nililigo mo. Animal talaga kayong mga alta kayo, sarap ninyo pagsasampalin. Mga wala kayong puso. Kaya binanatan po kayo ng kaibigan natin. Ito, kaibigan natin si Alona. Ito, pakinggan natin komentaryo ni Alona. So, welcome back. Ito na yung balde na may bidet na. Painom mo kay Bakit, ma'am? Pinagmamalaki ng gobyernong ito. Sus Mariosep, napakadami ng presidenteng dumaan. Wala naman akong naalala na nag-effort pa sila na mag-distribute ng balde na may bidet. Mineral water lang ang katapat niyan. Correct. Ang mura-mura ng mineral water. Huwag yun ang pahirapan yung mga biktima. Correct. Bigyan ng tubig para mainom agad nila, ganun. Nagawa nga ng Isimina yan. Yung Isimina, yung container talaga. Kung ibinibigay sa mga nasalanta ng lindol. Ngayon, magtulong na naman ni Isimina ng nasalanta sa bagay. Yan po yung kanilang GCash number, Walang pundo galing sa bayan yan. Pero kayo, mga hinayupa kayo. Hindi nyo kaya yan, bumili ng container na tubig para hindi na po kayo mamigay ng ganyan. Putangin na, napakadelikado po niyan. Baka mag-isay pa yung mga kababayan natin. Anak kayo ng kagwang, Pero ginagawa nyo sa totoo lang, napakasali ng calamity funds, Correct. 1.3 trillion. Tapos, yung mineral water, titipirin nyo pa. Visit nga Hello. Una, di ba, nakakabwisit yung mamimigay si mga
Timba. 5,000 kapag partially damaged yung bahay mo at 10,000 kapag totally, completely damaged. Bibigyan ka na 10,000 para makapagpatayo ka na raw ng bahay. What the fuck? 10,000 makatayo ng bahay, 5,000. Okay, Ninam. Wala pong poste ngayon, tigsa 10,000. Yero pa lang, napakamahal. Pako pa lang, plywood pa lang, buang kanyor. Wala, ginagago nga tayo. Hindi naman pwede kasing ibigay yung kanilang mga kinurakot. Lima sa kaban ng bayan sa mga tao. Gamitin nila pag party-party, ma'am. Kaya wala pakialam mga animal na yan. Sipin mo yan, ha? Timba, lagyan mo ng bahay, inumin mo. Oh. Diba? Kung tutuusin, ha? Kung bibigyan mo ng 100,000 ang 1,000 families, so aabot ito ng parang 100 million. So kung bibigyan mo ng 500,000 ang 1,000 pamilya, 500 million, 1.3 trillion ang budget. 1.3 trillion. Tapos 5,000, ha? 10,000, sasabihin mo, magbibilin ka pa para makapagpatayo na kayo ng bahay. Tapos ngayon, ito naman, imbes na mineral water, tinipid nyo na naman. Pwede na may bigay. Tangina. Bigyan nyo sila ng tubig. Correct. Mura lang yan. Alam mo, hindi po katanggap-tanggap ito para sa akin na kahit sino po siguro magre-react dito. Isipin nyo, yung calamity funds ninyo, trilyon-trilyon. Pero ang gagawin ninyo sa taong bayan, tubig ba? Putang ina. Pwede bang unahin nyo pa inumin si kalbo ninyo? Yung mga ensaymada vloggers, kayo nga yung unang tumikim para may saysay naman yung mga bayad sa'yo ng gobyerno, mga hinayupa kayo ng PCO, bilyon-bilyon pondo ninyo. Try nyo po uminom ng tubig baha dyan sa timba na yan. Tingnan po natin kung di kayo mangisay. Kayong lahat ng DSWD officials. Ang kukuha ng tubig baha, kami. Para malaman namin, obserbahan natin kung di ba kayo mangisay. Yan tayo, kayo nagparty-party, sarap ng kinakain ninyo, sarap ng iniinom ninyo. Pero ito, tubig lang na mainom, putang ina. Pinapahirapan pa po ninyo yung taong bayan. Yung pang-party-party ninyo, ang laki ng pondo ninyo. Pero ito tubig sa mga nabaha, nasalanta ng bagyo. Hindi nyo kayang maibigay, iinom na lang pala ng tubig baha. Putang ina nyo. Sa bagyo, hindi kayo handa. Sa inyong mga party-party, luho, handa kayo. Lo nyo. Kaya galit na galit po dito itong si, yun ba to? Daryl Yap, sabi ni Daryl Yap po. Kaya kay mga bataan to. Yung mga parte pinaghandaan, yung bagyo hindi, putang ina nyo. Baha nga daw sir, ipainom sir, anak ka ng kagwang talaga naman, ano bang nangyayari sa Pilipinas? Kamalas-malas naman natin. Na nagkaroon tayo ng mga leader na nandyan ngayon sa Palacio de Polvoron na walang pakialam. Baha na na, inumin nyo. Yung mga bumoto kay Buboy, mga ensaymada vloggers, hindi kayo nabaha? Hindi kayo nasalanta? Huwag naman sana kayo nasalanta. Kung hindi kayo, baka pamilya nyo. Inom daw kayo ng baha, kaya nyo. Sa akin, hindi po ito makatarungan na ini-encourage po nila yung timba na umano'y pwede tubig baha ilagay. Ayan, napaliwanag na po ng isang doktor na si Doc Mata na hindi po pwede, hindi safe po yan. Kasi yung mga maliliit pa na virus, hepatitis, leptos, diarrhea, medyo hindi po yan kayang salain. Wala pa daw ganun na aparato na pwedeng inumin ang tubig baha. Ayan po ang nakatakot. Hindi kaya ng timba ni Bubuim. Sa mga nakapanood sa Bisdak Pilipinas, ito lang po yung i-advise ko po sa inyo.
Kung nabigyan kayo dyan ng DSWD ng timba na yan, huwag po kayong maglakas ng loob na uminom. Pwede siguro yan, tubig, pero hindi yung tubig galing sa baha. Yung tubig parang ulan, galing sa ulan, nakasahod kayo dahil bagyo, pwede nyong gamitin yan. May tangke kayo. Pero yung tubig baha, na ilagay nyo dyan, puta delikado ho. Daming virus po kasi dyan sa baha. Halo-halo na mga kalawang, mga langis. Putang ina. Huwag po kayong maglakas ng loob niyan. Kayong DSWD, huwag nyong ibibida yan. Dahil hindi po yan subok. Ibida nyo kung harap-harapan talaga, kumuha kayo ng tubig baha at nilagay dyan at pinainom nyo si Rex Gatchalian at si Bongbong Marcos, tapos hindi nasira yung katawan, hindi nangisay. Pwede po yun. Wala nga ganun eh. Pwede siguro advice dyan, ilagay po yung tubig baha, pero hindi pwedeng inumin. Siguro panghugas na lang. Or panglaba. Hindi rin pwede panghugas sa pinggan eh, kasi nga may virus pa rin yan eh. Sa totoo lang. Siguro panglaba, pangligo, pwede. Yung inumin po ninyo, marami namang mga mineral water talaga naman. Grabe naman tong DSWD. Grabe naman tong gobyernong Marcos. Hindi nyo kaya mamigay ng isang container. Kinaya nga ho ng Seminay na wala silang pondo ng bayan. Kayo pa kaya, buang kayo, trilyon-trilyon yung calamity funds. Hindi nyo kayang bigyan ng mga yan. Baha talaga, baha. Nyor. Bahain mo yung bunga nga ninyo ngayon. O ayan, sa mga nakapanood po ngayon, merong pong rally ang Iglesia ni Cristo ngayong November 16, 17, 18. Yung walang ginagawa, sali po tayo. Kapag matuwid ang namamahala sa bayan, nagsaya ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ayan po. Yan ipinalabas ng iglesia ni mabilis lang yung ano nila, yung video. At huwag kayong makibahagi sa mga gawa. Ulitin nga natin. Ulitin natin. Ay, sorry. Ulitin lang natin. Basahin natin konti. Okay. Makinig kayo, bubuim. Sabi ng Iglesia ni Cristo, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit, tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Anak ka ng kagwang ka. Ang ganda oh. Next, sa si bubuim dyan. Ayan oh, mga kinurakot na pera. Sabi naman, at huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Tama? Na walang ibubunga kundi inyong ilantad ang mga ito. Tuloy lang natin kunti. Ilantad ang mga kurakot, ipakulong. Ayan na. Iglesia ni Cristo, rally for transparency, better democracy, November 16 to 18. Husgahan na ang mga buhaya. Ako sa akin, okay ho ito para pampagising sa mga tulog na mantika ng mga Pilipino na hanggang ngayon hindi pa rin nagising sa katotohanan na ginagago na tayo ng gobyernong bangag. Mantakin nyo Party-party sila sa kasagsagan ng bagyo. Maraming namatay, maraming nagugutom, maraming nauuhaw, maraming nasalantang kabahayan, maraming nasirang pamilya, inaanod yung kanilang mga hayop, mga alagang baboy, wash out ang buhay nila. Sila ang saya nila. Pero yung mga biktima, inom kayo ng tubig baha. Anak ng kagwa. Anong klaseng Pilipinas meron tayo ngayon? Mga namumuno, mga walang puso,
Kaya pa ba? Hanggang 2028, Panginoon, tama na po yung dilubyo? Hindi na po kaya ng Pilipinas eh. Walang kwenta presidente, baha daw papainom sa amin. Animal, oh. Magandang tanghali po sa ating lahat. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.